ay Pasko na! Amen po. Pag-usapan po natin ang mensahe natin sa umagang ito na pinamagatan ko pong Christmas is a season of celebration. Kaya nga po kaninang sarap po nung ating praise and worship. Amen mga kapatid, tayo po ngayon ay nagdiriwang. Ang Christmas po ang Pasko ay kapanahunan ng pagdiriwang. Bakit mga kapatid? Sapagkat sabi po sa Lucas chapter 2 verse 10 to 11. Ano pong sabi ng Lucas chapter 2 verse 10 to 11? Ngunit sinabi sa kanila, sige po, lalabas po yan. Sige po. Huwag kayong matakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sabi po dun sa 11, isinilang ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ang linaw naman po nung Lucas chapter 2 verse 10 to 11 na ang Pasko ay kapanahunan ng pagdiriwang, sapagkat ang Pasko po ay may dulot na malaking kagalakan para sa lahat ng tao, at ang magandang balita, yan po ay ang pagsilang ng ating tagapagligtas, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid, sa dinami-dami po ng mga okasyon at celebration ng buhay natin. Sino po ditong nagse-celebrate? Marami po tayong mga okasyon na pinagse-celebrate. Nandyan ang birthdays, nandyan ang mga wedding anniversaries. Nandyan, yung iba nga, meron pa mga mansari. Mga baby shower. Ngayon nga, meron pa mga gender reveal party. New Year, dedication, graduation, promotion, reunion. Kapag ikaw ay na-hire para sa isang trabaho, ikaw ay nag-celebrate. Kapag ikaw ay nag-retire, dumating ka na doon sa retirement age, ikaw ay nag-celebrate din. Nandyan yung pag nagkaroon ka o nagbukas ka ng bagong negosyo, ikaw ay nagse-celebrate. Father's Day, Mother's Day, Grandparents' Day. Meron pa nga mga Sisters' Day Friendship Day, National Heroes Day, Independence Day, Valentine's Day. Paborito ni Pastor James yun Valentine's Day. At napakarami pang mga day. Higit sa napakaraming mga okasyon na ipinagdiriwang po natin, ang Pasko ay kapanahunan ng pagdiriwang. Bakit mga kapatid? Ang mabuting balita ng Pasko ay ito po. Ang mabuting balita ng Pasko kung bakit ang Pasko ay kapanahunan na atin pong ipinagdiriwang ay sapagkat kahit pa ang mga sitwasyon natin dito sa mundo ay magpabago-bago, timeless po ang mensahe ng Pasko. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang mensahe ng Pasko. Hindi nagbabago ang malaking kagalakang dulot ng Pasko. Ang Pasko ay tungkol sa kapanganakan ng anak ng Diyos, ang ipinangakong tagapagligtas para sa lahat ng tao. Siya po ay si Hesukristo, ang tagapagligtas natin lahat. Christmas is the celebration of the great message ever proclaimed. Yan po yun mga kapatid. Ano po ba yung message? Ano ba yung mensahe na pinapahayag or pinoproclaim? Ang sabi po ng Matthew chapter 1 verse 23, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Ang ganda mga kapatid. Christmas is a season of celebration because it is the birth of our Emmanuel, God. Sabi po, ang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos, God with us. Ibig sabihin mga kapatid, God came near so that we can draw near to Him. Ang bait ng Diyos. Ang Diyos ay lumapit, ang Diyos ay dumating para tayo ay makalapit sa Kanya. Para tayo ay maging malapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang Pasko po ay panahon ng pagdiriwang sapagkat kung hindi po nangyari ang Pasko, kung hindi po nangyari ang unang Pasko, wala tayong mabuting balitang pinag-uusapan ngayon. Amen mga kapatid? Kung hindi po nangyari ang Pasko, wala tayong finished work message na ine-enjoy ngayon. Tama po ba mga kapatid? Kaya nga sabi ni Pablo dun sa 1 Corinthians 15:13-14,
ito yung pinakamahalaga, ito yung mabuting balita na pinakamahalaga sa lahat. Ano po yun? That Christ died for our sins, that He was buried, and He was raised on the third day. Kung hindi po nangyari yung unang Pasko, wala po yung magandang balitang yan na sinasabi ni Pablo. Ganun din po ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 6. He gave His life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. Kung hindi po nangyari ang Pasko, sabi ko nga, walang finished work on the cross and this resurrection na nangyari. Walang mabuting balita na nagbibigay kaligtasan sa mga hindi paligtas. Kung hindi nangyari ang Pasko, walang mabuting balita na nagbibigay kalakasan para sa mga ligtas na. Kaya't salamat talaga sa Diyos sapagkat yung Pasko ay kasama sa dakilang plano at dakilang layunin ng Diyos para sa ating lahat. Palakpakan nga po natin sa Lord, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi dun sa isang kanta, Christmas is the most wonderful time of the year. Kasi kung hindi po nangyari ang Pasko, wala po itong lahat. Wala tayong ine-enjoy na finished work on the cross and resurrection. Amen, mga kapatid? Kaya salamat talaga at nangyari ang Pasko. Kaya po yung Christmas is a season of celebration. This is something na talagang dapat po ay ipinagdiriwang natin at ipinagpapasalamat po natin ng buong puso dahil nangyari ang Pasko. Christmas is a season of celebration simply because, number one, mga kapatid, we have been given the gift of hope. Nang dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, nabigyan po ng pinakamataas na pag-asa ang sangkatauhan. Kasi alam naman po natin na ang sangkatauhan ay walang kapag-asa dahil sa kasalanan. Tama po ba, mga kapatid? Wala pong kapag-asa, kaya nga po sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ganun din po. Pagdating naman, yan yung pangakong pag-asa. Yan yung pangakong pag-asa ng Diyos, ng mapagbiyayang Diyos para sa sangkatauhan na wala namang kapag-asa. Kaya nga po pagdating dun sa Luke chapter 2 verse 11, ang sabi po ng Luke 2:11, Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Yung pong Isaiah 9:6 ay hula or propesiya sa pangako ng Diyos na darating ang tagapagligtas. At pagdating dun sa Luke chapter 2 verse 11, ito yung katuparan ng pangako ng Diyos sa darating na tagapagligtas. Yan yung Pasko, mga kapatid. Tama po, mga kapatid. Ito yung katuparan ng pangakong pag-asa para sa kaligtasan ng lahat ng tao. So makikita po natin, mga kapatid, pag-asa ang hatid ng pagsilang ng ating tagapagligtas. Sapagkat sa malaking kadiliman dahil sa kasalanan, nangako ang Diyos na magpapadala siya ng liwanag para sa bawat isa na nabubuhay sa anino ng kamatayan. Yan po magandang balita, mga kapatid. Ang pangako ng pagdating o pagsilang ng isang sanggol na sisira sa kadiliman at magdadala ng buhay na nagbibigay liwanag. Wow, yan po yung sabi ng Isaiah chapter 9 verse 2. Ang mensahe ng pag-asang ito ay natupad sa kapanganakan ni Kristo. Kaya po yung Pasko talaga ay kapanahunan para tayo ay magdiwang. Natupad po ang pangakong kapanganakan ng ating tagapagligtas at bumuo siya ng kanyang walang hanggang kaharian. Masaya po ba kayo? Pasko na. Alam niyo po, sa totoo lang, ang Pasko ay araw-araw naman po natin pinapangaral ay tungkol sa Pasko. Amen po? Kaya sabi nga po natin kanina, kung wala pong Pasko, wala pong finished work. So, every Sunday po, pinag-uusapan na natin ang Pasko. So, ibig sabihin, every Sunday or every time na magkikita-kita tayo, yun ay best time para tayo ay magdiwang. Yan po, mga kapatid. Ang mensahe ng pag-asang ito ay natupad sa kapanganakan ni Kristo at bumuo nga po siya ng kanyang kahariang walang hanggan. Pag-asa ang daladala ng Pasko sapagkat pumarito siya upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Dahil sa kapanganakan ni Kristo, ang pangakong tagapagligtas ay dumating at ito'y nagbigay ng malaking pag-asa sa sangkatauhan. Kaya nga po sabi nung John 3:17, ano po sabi nung John 3:17? For God did not send His Son into the world to condemn the world,
Anong layunin? But to save the world through Him. Wala pong ibang layunin ng Diyos. Hindi po ang plano ng Diyos ay magparusa. Hindi po ang plano ng Diyos ay humatol. Malinaw po yung John 3:17 na mula doon sa John 3:16 na napakaganda na ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak sa layunin na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang linaw po niyan, ang layunin ng Diyos ay iligtas ang katauhan. Si Kristo po, ang pagdiriwang po natin ng panahon, ang Pasko po ay pagdiriwang ng panahon or panahon ng pagdiriwang sapagkat si Kristo ay hari. Nagtayo siya ng kahariang hindi panandalian lamang. Bakit po hindi panandalian? Sapagkat ang marka po ng kaharian ni Kristo ay katuwiran. Katarungan at katuwiran. Ano pong sabi sa Isaiah chapter 9 verse 7? Of the greatness of His government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over His kingdom. Wow, mga kapatid, Christmas is a season of celebration sapagkat pag-asa ang dulot ni Kristo sa buhay natin ngayon. Tignan mo nga yung punong-puno ng pag-asa na katabi mo ngayon, kapatid. Dapat nakangiti yan. Dahil punong-puno yan, ha? Pag-asa, maliwanag po ang mabuting balita ng tinapos sa gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay na tayo ay umaasa lamang. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, tayo ay umaasa lamang sa regalong katuwiran ng Diyos. Tama mga kapatid, bakit wala naman po kasi tayong sariling katuwiran? Ano pong sabi ng Romans chapter 3 verse 23 to 24? For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Kaya ang isang napakagandang dulot po ng Pasko ay yung pag-asa para sa ating lahat. Everyday ng buhay natin, umaasa lamang po tayo sa katuwiran na nanggagaling sa ating Diyos. Ayan po mga kapatid, kailangan natin si Kristo. Ikaw na nanonood ngayon, kapatid, kailangan mo si Kristo. Tayo po na narito ngayon, kailangan po natin si Kristo. Kailangan natin si Kristo na nagbata at nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Upang sa pagbabayad niyang ito, ikaw at ako na sa Kanya'y sumampalataya ay maging mismong katuwiran ng Diyos. Yan pong sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Kailangan po natin si Kristo. Salamat sa mapagbiyayang Diyos, nangyari ang Pasko na naging daan upang ang kapatawaran, upang ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay maging posible para sa atin. Resulta nito ay ang pagiging banal at matuwid ng bawat isa sa atin. Amen mga kapatid, something na pwede po nating i-celebrate, hindi lang ngayong Pasko, but every day of our lives. Amen po mga kapatid, dahil nangyari ang Pasko, hatid nito'y pag-asa. Pag-asa para sa iyo at para sa akin. Pag-asa na tayo ngayon ay matuwid na, tayo ngayon ay malinis na, tayo ngayon ay banal sa harapan ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan nga po natin si Lord. Ang pinapakagandang balita, mga kapatid. Hallelujah. Christmas is a season of celebration simply because we have been given the gift of hope. Hindi lang po hope ang na-receive natin dahil nangyari ang unang Pasko o dahil nangyari ang Pasko. Number 2, we have been given the joy of giving. Wow. Mga kapatid, ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang sapagkat we have been given the joy of giving. Alam niyo po bang yung Christmas is synonymous with giving? Bakit po? Sapagkat ang Pasko, yun yung greatest demonstration of God's gracious generosity. Ang Pasko po yung kapahayagan, ang Pasko yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang gracious generosity sa sangkatauhan na dati ay walang kapag-asa. Ano pong sabi ng John 3:16? Sa ulo na po ba natin yung John 3:16? Sabihin, i-recite nga po natin, 1, 2, 3, go! For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Gracious po ba si Lord?
Gracious po si Lord, sapagkat sa kabila ng wala namang maganda sa atin, nag-initiate po ang Diyos ng pagbibigay. Ang binigay ng Diyos, hindi naman basta-bastang regalo lang. Ang binigay lang naman ng Diyos ay ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Gracious generosity, selfless giving. Sabi po ng Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Kaisa-isa at pinakamamahal na anak ng Diyos, hindi niya po pinagdamot para sa lahat. Gracious generosity po yan. Selfless giving. Jesus gave the world the greatest gift of all. Ano po yun? Yung kanyang buhay na inalay niya para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Selfless giving. Doon po sa krus, at the cross, Jesus became unfairly condemned. Di po ba hinatulan si Kristo nang hindi patas doon sa krus? Karapat-dapat po bang hatulan si Jesus? Wala naman po siyang kasalanan, pero siya po ay unfairly condemned doon sa krus. At the cross, Jesus became unfairly condemned for us to be unfairly blessed. Tama mga kapatid? Gusto niyo po ba maging fair si Lord? Sipin lang po natin. Gusto niyo po bang maging fair si Lord? Kasi kung naging fair po si Lord, hindi po tayo deserving sa mga pagpapala. Amen? Hindi po tayo deserving na maligtas. Sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is, yun po ang para sa atin. Pero dahil unfair yung biyaya ng Diyos. Amen po? Si Kristo na hindi naman dapat maparusahan at magbata ng kasalanan ng sangkatauhan, siya po nagbayad doon sa krus para matanggap natin yung lahat ng pagpapala at pabor ng Diyos. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Salamat, naging unfair si Lord. Salamat, unfair ang biyaya ng Diyos. Kasi kung hindi po unfair ang biyaya ng Diyos, we deserve nothing but death. We deserve nothing but punishment. Amen mga kapatid. Kaya titignan po natin, pagdating po sa pagbibigay, yung pagbibigay na ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin at para sa lahat ng tao, ito po yung ultimate standard of giving. Nagagawa lang po natin na magbigay hindi dahil sa mga sarili nating kakayahan at dahil sa mga sarili nating resources, but because una tayong naging recipient ng selfless, gracious generosity ng Diyos. Amen mga kapatid, nagagawa din nating magmahal sapagkat una tayong nakaranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen po mga kapatid, ang selfless giving ng Diyos ay kapahayagan ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay doon sa krus ay kanyang kapahayagan ng pagmamahal niya, ng dakilang pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Kaya mo sabi ng isang awitin, there's no greater love than this. Mahihigit pa bang pag-ibig dun sa pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos? Mahihigit pa bang pag-ibig dun sa pag-ibig na pinadama sa iyo ni Kristo? Na sa halip na ikaw ang mamatay doon sa krus, si Kristo ang nagbata at nagbayad ng lahat ng iyong mga kasalanan. There's no greater love than this, than a man would give his life for a friend. Mga kapatid, yan po ay napakahalagang dahilan para yung Pasko ay ipagdiwang natin mga kapatid. Amen po mga kapatid. Tayo din ang mga recipient ng selfless giving ng Diyos. Sino po dito ang nakatanggap ng selfless giving ng Diyos? Amen. Kung tinanggap mo si Kristo, natanggap mo yung selfless giving ng Diyos. Natanggap mo yung gracious generosity ng Diyos. Ikaw na nakatanggap din at nakaranas ng selfless giving ng Diyos, maaari ka rin magamit ng Diyos upang maipalaganap yung joy of giving. There is joy in giving. Alam niyo po bang nung ibigay po ng Diyos sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, tuwan-tuwa po ang Diyos. Hindi po dahil alam naman niyang mamamatay ang Panginoong Hesus, kundi dahil mahal po tayo ng Diyos. Alam po ng Diyos na mayroon tayong pag-asang maligtas dahil kay Kristo. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Paari po tayong magamit ng Diyos dun sa selfless giving na naranasan po natin. Kaya huwag po tayong matakot magbigay.
Yung iba po nangingiti, yung iba po serious. Huwag po tayong matakot magbigay, especially sa gawain ng Diyos. Agree po ba kayo mga kapatid? Ulitin ko po, huwag po tayong matakot magbigay, especially sa gawain ng Diyos. Amen. Praise God. Huwag po tayo, let us grab every opportunity to show kindness and joy in serving others. Huwag po tayong matakot gawin yung mga bagay na yan. Ano pong sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 7? Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Huwag daw po tayong magdalawang isip o hindi tayo dapat napipilitan kapag tayo ay nagbibigay. Kasi sa totoo lang mga kapatid, pag tayo naman po ay nagbibigay, hindi naman po tayo nakukulangan o hindi naman po tayo nababawasan. Tama mga kapatid? Ang atin pong pagbibigay ay katunayan lamang kung paano tayo tumanggap ng nag-uumapaw na pagpapala ng Diyos. Ayan po, every time na tayo po ay magbibigay, ito po ay katunayan na tayo ay lubos na pinagpala at pinaburan ng Diyos. Bakit? Ano pong sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 8? And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Nagagawa po nating magbigay sapagkat ang Diyos ang may kakayahang pasaganain, paramihin, paapawin ka, at magkaroon tayo ng napakaraming pagpapala. Sa Diyos naman po nanggagaling yan, hindi naman po sa atin. Bakit? Ano po sabi ng verse? Sino ang may kakayahan? God is able to make all grace abound to you. Ang kakayahan mong magbigay at magpakita ng kabaitan sa ibang tao, ay hindi naman sa iyo nanggagaling. Yan ay nanggagaling doon sa Diyos na mapagbiyaya na may kakayahang mag-multiply ng lahat ng mayroon ka, kapatid. Yan po. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 10? For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Kung tutuusin mga kapatid, wala naman talaga tayong ibinibigay na nagmumula sa atin. Amen po mga kapatid. Sapagkat ang Diyos din ang pinanggagalingan ng anumang pwede nating ibigay. Siya ang nagmumultiply ng mga resources na mayroon tayo. So in short mga kapatid, when it comes to giving, we cannot outgive God. Tama po ba mga kapatid? Hindi natin, huwag tayong magtipid sa pagbibigay at sa paggawa ng mabuti at kabaitan para sa iba, sapagkat ang lahat ng yan ay nanggaling sa Diyos. Biyaya ng Diyos. Tayo po ng mga tunay na nabiyayaan. Sino po dito ang mga tunay na nabiyayaan? Palakpakan mo nga si Lord dahil ikaw ay tunay na nabiyayaan. Hallelujah. Tayo po ng mga tunay na nabiyayaan. Every time na makikita po natin, nasa po yung ating baul? Yun. Every time po na makikita natin yung ating baul na tinutulak na, papunta dito sa gitna, excited tayo dapat mga kapatid. Yes, offering time na naman. Di po ba? Kasi may pagkakataon na naman tayo mga kapatid na magpatotoo. May pagkakataon na naman tayo na maipakita kung paano natin naranasan ang nag-uumapaw at rumaragasang biyaya ng Diyos. Amen po mga kapatid. Makikita po natin yan mamaya sa offering time. Amen mga kapatid. Dapat po tayo ay excited kasi may chance na naman tayo na magpatotoo sa umaapaw na biyaya ng Diyos. We have been given the joy of giving. Huwag po tayong matakot, huwag tayong kabahan kapag tayo ay magbibigay. Offering time man yan, or gagawa man tayo ng pabor sa ating mga kapatid, or sa ating kapwa, o sa opisina, o nasan man tayo. Huwag tayong matakot gumawa ng mabuti. Huwag tayong matakot na magbigay ng pabor. Hindi naman kasi sa atin galing yan. Sa Diyos din nagmumula. Yung ipaglilingkod natin, yung ibibigay natin, sa Diyos lang din naman ito lahat nang gagaling. Ayan po mga kapatid. Number 3, Christmas is a season of celebration because we have been given the light of the world.
Mahalaga po ba ang liwanag, mga kapatid? Ganda po ng stage natin. Ako ka po'y kita nyo. Kita-kita na, sabi ni Pastor. Sabi ni Pastor James kanina, kita mo kang stage natin at liwanag na liwanag. Sabi ko, gusto ko nga po at tsak na ako ay kita. Mahalaga po bang liwanag, mga kapatid? Mahalaga po ang liwanag. Light exposes the truth. Pumasok ka sa isang madilim na silid. Buksan mo ang ilaw, makikita mo ang totoong laman ng silid. Tama po, mga kapatid? So, mahalaga po ang ilaw. Light is powerful. Kaya niyang i-illuminate, kaya niyang ipakita, or kaya niyang liwanagan ang lahat ng bagay. Kung maaalala niyo po sa creation story, di po ba, sabi ng Genesis 1:1. Alam to ng mga children eh. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pagdating ko sa Genesis chapter 1 verse 3, ano sabi ng Lord? God said, let there be light, and there was light. Kaya nga po matapos likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, nilikha ng Diyos ang liwanag. Kasi mahalaga po ang liwanag. Sa Bible po, yung liwanag po ay sumisimbolo ng holiness, goodness, knowledge, wisdom, grace, hope, and God's revelation. So Christmas is a season of celebration because we have been given the light of the world, sapagkat nang dahil sa Pasko, the light of the world came, and His name is Jesus. Wow, naliwanagan po ang mundo. Sabi ng John 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Si Kristo po ang liwanag ng, hindi po Meralco. Si Kristo ang liwanag ng buhay. Sa mga Hudyo po, pag sinabing liwanag, ito po'y sumisimbolo sa pagiging perfect, sa pagiging ultimate ideal. Uy, parang yung fit series natin, mga kapatid. Ito ay representation ng salvation, knowledge, and goodness. Tandaan po natin, Jesus is the single solitary source of light. Jesus is the light of the world. Kung hindi po nangyari ang Pasko, wala pong dadating na light of the world. Amen, mga kapatid. At sinabi nga po natin kanina, mahalaga po yung liwanag. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 5, this is the message of God's promised revelation, which we have heard from Him and now announced to you. Ano po yung message? That God is light. Nang ibig sabihin, pag sinabing that God is light, He is holy. His message is truthful. Kaya salamat po't nangyari ang Pasko sapagkat nabigyan tayo ng light of the world. Sa pamamagitan ni Kristo, nagapi ang kapangyarihan ng kadiliman at kamatayan when God raised Jesus from the dead. Kaya nga po sabi natin, yung Pasko, lagi naman natin itong pinag-uusapan. Kasi yung Pasko po, yun po yung pinagmulan ng finished work ni Jesus on the cross and resurrection. Dahil sa Pasko nangyari po ang perfect will ng Diyos. Ano po bang perfect will ng Diyos? To save us from darkness and leading us into the light. Kasi dati po tayo nasa dilim. Madilim ka. Ikaw at ako ay madilim. Ano pong sabi ng Colossians chapter 1 verse 13? Sabi ng Colossians 1:13, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Nang dahil kay Kristo, yun ang nangyari sa iyo, kapatid. Ikaw na dati nasa dilim, ngayon ikaw ay nasa liwanag. Sabi ng 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Wow, mga kapatid, ikaw na dating nasa dilim, ngayon ay nasa liwanag. Dahil kay Kristo, the light of the world, you have been rescued from death to life. Good news po ba yan, mga kapatid? Ang liwanag po ay sumisimbolo ng goodness, and God is good. Sabihin nga po natin, God is good.
He cannot operate outside of who He is. Kaya nga po ang mabuting balita dun sa John 8:12, John emphatically setting that Jesus came to earth. God the Son. Jesus is the light. Jesus is light, and in Him there is no darkness or sin. Kaya nga tignan mo ngayon, nagliliwanag ka kapatid. Once na ikaw ay na kay Kristo, ang dating madilim na buhay mo, ngayon ay nagliliwanag. Pakitapik nga po yung maliwanag na katabi mo ngayon. Diba? Salubong po ba ang kilay ng mga katabi nyo ngayon, mga kapatid? Dahil nagliliwanag ang buhay niya, tignan nyo po, may distansya po yung kilay niyan. Tama, mayroong space sa gitna. Yun po mga kapatid, sapagkat tayo po ay naliwanagan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay mo na dating madilim dahil sa kasalanan, ngayon ay nagliliwanag. Yun po mga kapatid, sabi nga po ulit ng 1 John chapter 1 verse 5, this is the message we have heard from Him and announced to you. Anong message? That God is light and in Him there is no darkness. Anong ibig sabihin mga kapatid? Once na ikaw ay na kay Kristo, sino po dito ang na kay Kristo na? Hallelujah. Hindi ka na maaaring bumalik doon sa dilim na pinanggalingan mo. Amen po. Once na ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na maaaring maging madilim ulit. Hindi na ulit maaaring maging madilim ang iyong buhay. Ibig sabihin, once na ikaw ay na kay Kristo, ikaw na dating makasalanan, hindi ka na pwedeng bumalik sa iyong pagiging dating makasalanan. Hindi ka na pwedeng bumalik doon sapagkat dahil tinanggap mo ang liwanag ng buhay. Ang liwanag ng buhay ay si Kristo. Wala ka ng batik or wala ka ng mancha ng kasalanan. Amen po mga kapatid. Pwede po palakpakan natin si Lord sa magandang balita ng mga kapatid. Hallelujah. Inalis ng liwanag na nagmumula kay Kristo ang kadilimang nasa iyo dahil sa kasalanan. Wow. Pwede ka bang mag-celebrate ng Pasko? Yes. Yan po yung magandang balita mga kapatid. Kaya't hayaan mo na ang buhay mo'y magliwanag din sa mundo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo. Let your light shine. Shine for Jesus. Paano po ba tayo mag-shine kay Jesus? Paano tayo magliliwanag or paano tayo magiging liwanag ng mundo? By living the new self. Ipamuhay mo yung new creation. Sino ba yung new creation? Yung righteous, yung holy, yung blessed and highly favored. Amen mga kapatid? The new self. I-advertise mo si Jesus. Salamat po, Pastor. I-advertise mo si Jesus. I-advertise mo ang kanyang finished work. Yan po ay mga practical na paraan para tayo ay magliwanag sa mundong ito. Amen mga kapatid. Ano pong sabi ng Matthew chapter 5, verse 14 to 16? You are the light of the world. Sino daw po ang light of the world? Ikaw. Ikaw na naliwanagan ng liwanag na nagmumula kay Kristo. Ang tawag sa iyo ngayon ay light of the world. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. May naglalagay po ba ng ilaw sa ilalim ng kama? Pag nag-brown out, nagsindi ka ng kandila, yung bang kandila ilalagay mo sa ilalim ng kama? Ay, brown out, maglalagay ako ng kandila sa ilalim ng kama. Ganun ka po mga kapatid. Siyempre dun mo ilalagay sa mataas na lugar para maliwanagan niya yung buong bahay. In the same way, let your good deeds shine out for all to see so that everyone will praise your heavenly Father. Kaya kung ikaw ang liwanag ng mundo, ikaw na nakatanggap ng liwanag ni Kristo, huwag kang mahiya na sabihin sa lahat ng tao na ikaw ay liwanag ng mundo dahil kay Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, huwag kang mahiya na ipaalam na ikaw ay born again. Salamat po, Pastor.
Ipagsabi mo na ikaw ay, ako po'y born again. Nahuli ka ng pulis, born again po ako. Born again po ako, at dahil born again po ako, tignan nyo, may lisensya ako. O, diga? Hindi naman dahil nag-violate ka. Hindi naman, marami po sa atin ay na nakokot ng mga traffic enforcers. Hindi naman dahil tayo ay may violation. Yun pong mga nakikita natin ng mga checkpoint dyan, ng mga single, hindi naman po lahat yun ay may violation. Yun po chinecheck nila kung talagang ikaw ay mayroong lisensya. Amen po mga kapatid, bakit tayo doon napunta? Pag magdadrive ka, dapat mayroong kang lisensya. Dahil ikaw ay light of the world. Tama? Huwag kang magdadrive kung wala kang lisensya. Mayroon kang paglalagyan. Amen po mga kapatid. Nasa na tayo? Dahil kay Kristo tayo ngayon ay liwanag ng mundo. Hayaan po natin na dahil tayo ay liwanag ng mundo, dahil kay Kristo, hayaan mong ito'y mahalata. Sabi mo siyang katabi, ipahalata mo. Kasi minsan po yung iba parang, diga, yung parang nahiya pa silang sabihin na sila ay born again, na sila ay membro ng Jesus Our Abundant Life Church. Pero this is something na hindi po natin dapat ikahiya. Kasi sabi po doon, no? Let your good deeds shine out for all to see, that so that everyone will praise your heavenly Father. Amen po. Kung sabi ng right med, huwag kang mahihiyang magtanong. Kung born again ka, huwag ka ring mahihiyang ipagsabi na ikaw ay born again. Amen po. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang, sapagkat ang buhay natin na dating nasa dilim, ngayon ay nasa liwanag. Nasa iyo si Kristo, nilagay ka kay Kristo, kung kaya't we are now the light of the world. Nasa ang larangan man tayo. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating mga propesyon. Iba't iba po kasi tayo ng ginagawa, mga kapatid. Hindi naman lahat tayo ay office girl. Hindi naman tayo lahat ay gumigising sa umaga at tayo nagsusuot ng kurbata at saka Amerikana at may dala tayong attache case. Tama mga kapatid? Hindi naman tayo everyday ay ang hawak natin telepono ay 5 kasi ang dami nating kausap. Magkakaiba po tayo ng propesyon, magkakaiba po tayo ng ginagawa, mga kapatid. Pero dapat iisa yung goal natin, mga kapatid. Hayaan natin ang buhay natin ay magbigay liwanag din sa buhay ng ibang tao. Ayan po mga kapatid. Share po natin ang finished work ni Jesus. Ito po yung i-post natin. Ito po yung i-share natin. Ito yung ibalandra natin sa mga FB walls natin. Akala mo, tekin-teki ako yan. Tama mga kapatid, nang dahil kay Kristo, we are the light of the world. Mga kapatid. Christmas is a season of celebration simply because, ano nga po yung number 1? We have been given the gift of hope. Number 2, we have been given the gift of giving. Ano po yung number 3? We have been given the light of the world. Gusto niyo pa po number 4? Wala na po kayo magagawa kasi nakalagay na dyan. Number 4, we have been given the gift of love. Wow. Love is the heart of the Christmas story. Yun mga kapatid. Ang istorya ng unang Pasko ay kapahayagan ng sukat ng pag-ibig ng Diyos. The dimension of God's love. Ano ba yung dimension ng pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ay mataas, malalim, malawak, mahaba. Yan po ang sabi ng Ephesians chapter 3 verse 18. Ano pong sabi ng 1 John chapter 4 verse 9 to 10? God's love was revealed among us in this way. Paano daw po pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig? God sent His one and only Son into the world so that we might live through Him. May kasunod po ba yun? Love consists in this, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Mga kapatid, ang pag-ibig po ng Diyos ay
ipinahayag. Christmas is a season of celebration sapagkat nang dahil po sa Pasko, nahayag po ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang ganda po ng verse na yan, yung 1 John chapter 4, verse 9 to 10. Sapagkat mula po sa verse na yan, gusto kong kunin natin yung tatlong mahalagang katotohanan patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Number 1, sabi po dyan, God's love was revealed. Di po ba sabi yung sabi kanina, God's love was revealed us in this way, God sent His one and only Son. Ipinahayag po ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, bakit po dakila ang pag-ibig ng Diyos? Sapagkat ang pag-ibig po ng Diyos, hindi niya sinikreto. Mahal kita, secret lang. Di po ba pag mahal mo ang isang tao, hindi mo yun sinasarili. Tama, yun ay ipinakikita mo, yun ay sinasabi mo, at ipinakikita mo in so many ways. Tama po mga kapatid? Ang Diyos po ganun din. Hindi lang naman natin mababasa na mahal tayo ng Diyos. Kundi ang pagmamahal po ng Diyos, hindi niya itinago. Bagkus ito po ay kanyang ipinakita, ipinahayag, hindi itinago, ipinahayag sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak, ang kanyang pangalan ay Jesus. Sa dakilang sakripisyo naman ni Jesus doon sa krus, ipinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Bakit? Nais ng Diyos na maranasan mo na mahal ka ng Diyos. Di po ba, ang sarap pagka yung mahal mo sa buhay, sinasabi na mahal ka. Mahal mo ang nanay mo, pero paano mo pinapakita yung pagmamahal mo sa nanay mo? Mga kapatid, hindi po sapat na nandyan lang sa puso mo, mahal ko ang aking ina. Dapat, pag niyaya ka niya, mamili ng kanyang mga anik-anik sa palengke, sinasamahan mo. Amen? Sasamahan mo ako bukas dahil ako'y magpapagupit. Bibigyan mo siya ng schedule na para sa kanya. Tama? Tama ka, mother? Bukas daw po kami aalis kasi siya ay magpapagupit. Bakit? Mahal mo ang nanay mo. Tama mga kapatid, iba't iba po tayo ng ekspresyon ng pagpapakita ng ating pagmamahal. At ang ganda po ng ekspresyon ng Diyos ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa atin, sapagkat hindi po nagdalawang isip si Lord na ibigay sa atin ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Number 2, ano po yung magandang punto dyan? God's love was intended. Alam mo ba nga pag-ibig ng Diyos ay sinadya? Kasi sabi dun sa 1 John kanina, so that we might live through Him. So ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay sinadya ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Sa madaling salita, ikaw ang puntriya at target ng pag-ibig ng Diyos. Wow. Biruin mo, wala namang kamahal-mahal sa atin, pero may nakagusto sa atin. Kaya kung binata ka ngayon at dalaga, huwag kang malungkot. Tama? Merong nag-iisang nakagusto at nagmamahal sa iyo. Nagmamahal sa iyo ng lubos, ang pangalan niya ay Jesus. Higit pa sa kayang pagmamahal na ibigay ni boyfriend, na kayang ibigay na pagmamahal ni girlfriend. Amen? Kaya sa mga single dyan, hindi ko na po ipapataas ang kamay. Mahal tayo ni Jesus. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Intended, ikaw at ako ang puntriya ng pagmamahal ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay sinadya. Ito'y intentional. Placed with a purpose and reason. Ano po masabi ng purpose nung kinay sa 1 John chapter 4, verse 9 to 10? So that we might live through Him. Ang pag-ibig ng Diyos ay sinadya para sa iyo at para sa akin. Ikaw at ako ang puntriya ng pag-ibig ng Diyos. Paliwanag po ang motibo ng Diyos. Sabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 9. Ganda po sa Tagalog kasi. Hindi tayo pinili ng Diyos. Intentional gayon mga kapatid. Intentional kasi sa dinami-dami ng tao, pinili ka ng Diyos. So, pag-ibig ng Diyos talaga ay intended para sa iyo. Ikaw ang puntriya ng pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang
Puot. Yan din yung sinasabi ng John 3:17 kanina. For God did not send His Son to condemn the world. Hindi ka pinili ng Diyos para ikaw'y parusahan. Kaya nga hindi kayo pinako dun sa krus. Tama mga kapatid? Anong layunin ng Diyos? Anong malinaw na layunin ng Diyos? Kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Wow! Para sa'yo talaga ang pag-ibig ng Diyos. Kaya huwag kang malungkot kahit single ka ngayon. Mayroon ka namang pag-ibig ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Number 3, ano ba magandang punto dyan sa verse na yan mga kapatid? God's love was propitiated. Sabi po dun sa 1 John chapter 4 verse 10, love consists in this, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Pinag-aralan na po natin ito dati mga kapatid, pero alam niyo po ba ang konteksto ng 1 John chapter 4 verse 9 to 10 ay nandun po sa 1 John chapter 4 verse 7. Ano pong sabi ng 1 John 4:7? Beloved, let us love one another because love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Ibig sabihin mga kapatid, ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. God is the author of love. At si Kristo, the greatest manifestation of God's love, became the propitiation for our sins. Amen mga kapatid. Ano na, dugtong-dugtong na. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi niya nagawang ipagdamot ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Dahil mahal tayo ni Kristo, dahil mahal siya ng Ama, mahal din tayo ni Kristo, hindi siya nagdalawang isip kahit alam naman niya na pag pinasok niya ang ating mundo, siya naman ay mamamatay. Hindi naman siya magbubuhay, hari. Alam naman po ni Jesus na siya ay maghihirap, magbabata ng kasalanan ng sangkatauhan. Pero dahil sa dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos, hindi po nagdalawang isip ang Diyos. Si Kristo ang naging handog. Si Kristo yung handog ni Kristo, ang nagpalubag, loob, nagpahupa ng galit ng Diyos sa kasalanan. Kaya nga ang Diyos hindi nagalit sa iyo at sa akin. Dahil inonor ng Diyos yung dakilang sakripisyo na ginawa ni Kristo some 2,000 years ago. Galing ng pag-ibig ng Diyos, ano mga kapatid? It was revealed, it was intended, and it was propitiated. Hallelujah. Happy ka na? Happy ka na kapatid? Hallelujah. Nasaan na ako? Mga kapatid, kapag naranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, kapag ito'y pinaniwalaan natin at tinanggap natin, di ka po ito rin yung mag-i-inspire sa atin para mag-show tayo ng love sa ibang tao. Ama, pinag-aralan po natin kanina, wala naman tayong mabuting gawa, walang mabuti sa atin, pero nakakagawa tayo ng mabuti dahil ito'y nanggagaling sa Diyos. Biyaya, regalo at kaloob sa atin ng Diyos. Ito rin yung mag-i-inspire sa atin para tayo ay gumawa ng mabuti. Ito rin yung mag-i-inspire sa atin para paglingkuran natin ng ating mga kapatiran. Practice nga po natin mga kapatid. Masahihin mo nga yung balikat ng iyong katabi. O di ka. Sabihin mo, kapatid, gusto kitang paglingkuran. O di ka? Pagkakataon nyo na yan, wala yung bayad. Wala yung bayad. Hindi po mahirap gumawa sa atin ang anumang uri ng paglilingkod. Sapagkat una po tayong nakatanggap ng dakilang paglilingkod ng Diyos sa atin. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi rin mahirap sa atin na magpakita ng pagmamahal dahil una tayong nakatanggap ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Yung sabi ng 1 John 4:7, because love comes from God and everyone who loves has been born of God and knows God. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, I love you with the love of the Lord. Diga? Sa kabila naman, huwag kang magsalitang mag-isa. Dapat meron kang kausap. Kapatid, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Amen mga kapatid. Hindi po mahirap magmahal, hindi mahirap magpakita ng or gumawa ng mabuti because we have been given the gift of love so that we can love others too. Amen mga kapatid. Mag-recap nga tayo mga kapatid. Christmas is a season of celebration simply because we have been given the gift of hope, the joy of giving, the light of the world, the gift of love,
At kahit sa ayaw sa gusto nyo, meron tayo number 5. Kasi nakalagay na. Mga kapatid, maaga pa naman. Hindi pa naman ako overtime, Ate Ya? Hindi pa na ganun si Ate Ya. Okay. Sabi dun sa number 5, we have been given the promise fulfilled. Ang pangako po ng Diyos dun sa aklat ng Isaiah patungkol sa sanggol na magiging tagapagligtas ay nangyari at natupad. Nangyari po ba? Sabi po dun sa Luke chapter 2, verse 10 to 11. Uulitin po natin. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano yung magandang balita na yun, mga kapatid? Sabi sa 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Patunay lamang, mga kapatid, na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Yung pangako ng Diyos na darating na tagapagligtas doon sa aklat ng Isaiah ay tinupad ng Diyos pagdating doon sa Lucas chapter 2, 10 to 11. Amen, mga kapatid? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ibig sabihin lang, ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Anong sabi ng Joshua chapter 21, verse 45? Sabi po ng Joshua 21:45, tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. Ibig sabihin lamang, mga kapatid, ang Diyos na tumupad sa kanyang mga pangako sa panahon ni Propeta Isaiah at sa panahon ni Joshua is the same God na tumutupad ng mga pangako niya para sa iyo at para sa akin sa panahon natin ngayon. Amen, mga kapatid? He is the same God. Bakit, mga kapatid? Ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang sapagkat ang Diyos ay maaari nating pagtiwalaan. Natutuparin niya ang anumang ipinangako niya. Wow! Anong sabi ng Hebrews chapter 10, verse 23? Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Sa lahat po ng mga ngako, si Lord lamang ang masarap pagtiwalaan ng mga pangako. Amen po. Si Kristo ay napako para sa katuparan ng pangako ng Diyos. Amen, mga kapatid. Patunay lamang na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako because He who promised is faithful. Hindi lamang po eternal life ang ibinigay ng Diyos, but at the same time, kahit ang mga pangako ng Diyos, eternal din. At dahil ito eternal din, maaari at pwede nating panghawakan at pagtiwalaan anuman ang sitwasyon na kinakaharap natin. Amen po, mga kapatid. Bakit? Dahil tayo ngayon ay nakay Kristo. Sino pong nakay Kristo? Taas na po ulit ang kamay ng mga nakay Kristo. Maaari mo ngayong, dahil na kay Kristo ka, maaari mo ngayong pagtiwalaan ang Diyos sa bawat pangako niya sa buhay mo. Meron po ba kayong pangako ng Diyos? Mahalaga po yan. Dapat meron tayong pangako ng Diyos. At ang magandang balita, mga kapatid, pagdating sa pangako ng Diyos, pwede nating pagtiwalaan. Ang pangako ng Diyos ay hindi papalya. Kasi sabi nga doon sa Hebrews 10:23, He who promised is faithful. Bakit pwede nating panghawakan ang pangako ng Diyos? Kasi siya na nangako sa atin ay tapat. Pero ito ang pinakamagandang balita rin, mga kapatid. Sabi ng 2 Corinthians 1:20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Ooh! Are you in Christ? Oh, ay di oo na ang lahat ng mga pangako ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen po, mga kapatid, hindi po mahirap intindihin. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, ang lahat ng ito ay totoo na dahil kay Kristo. May seal of approval na ang bawat pangako ng Diyos na hawak mo ngayon, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, nag-e-amen ka na lang para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Ang kapuspusan ng katapatan ng Diyos ay ipinakita niya sa pamamagitan ni Kristo. Ayan, mga kapatid. Alam niyo po bang sa halip na paulit-ulit na yes and no posture, God has spoken with a singular yes in Jesus. Yes lang. Mga kapatid, walang ibang sagot ang Diyos.
Sa buhay ni Kristo, kamatayan at muling pagkabuhay, si Kristo yung yes sa bawat pangako ng Diyos. Kung kahit ikaw na sumampalataya sa Kanya, yes ang lahat ng sagot ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen? Ang tanong mga kapatid, mahalaga na may alam natin at may hawak tayo na pangako ng Diyos. Ano ba ang pangako sa iyo ng Diyos, kapatid? Ano ang pangako sa iyo ng Diyos sa iyong trabaho? Ano ang pangako ng Diyos sa iyong negosyo? Ano ang pangako ng Diyos sa iyong karir? Ano ang pangako ng Diyos sa iyong love life? Ano ang pangako ng Diyos sa iyong pag-aaral? Ano ang pangako ng Diyos sa iyong ministry? Ano ang pangako ng Diyos sa iyong mga plano at naisin sa buhay? Ano ang pangako ng Diyos sa hawak mo sa pagtanda mo? Sino po dito ang tatanda? Oh, hindi matanda ha? Tatanda. Anong pangako ng Diyos ang hawak mo sa iyong pagtanda? Pag nagretiro ka na sa iyong trabaho, anong pangako ng Diyos ang hawak mo sa bawat sitwasyon ng buhay na maaring kinakaharap natin ngayon? Isa lang pong masasabi ko mga kapatid, siya na nangako sa atin ay tapat. Sabi dun sa Hebrews 13:5, He will never leave us nor forsake us. Hindi po ako nangako niyan, si Lord po ang nangako niyan. Amen mga kapatid. Maaari po nating pasalamatan na si Lord. Ano man yung promise na hawak natin ngayon, pasalamatan mo na si Lord. Bakit? All of God's promises are already yes and amen in Christ Jesus. Amen mga kapatid. Pwede mo na itong i-celebrate. Magdiwang ka na. Bakit? Ay oo na ito dahil kay Kristo. Walang pwedeng makapigil sa katuparan ng bawat pangako ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen po mga kapatid. Hallelujah. All of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. Ano pangako ng Diyos? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ano pangako ng Diyos sa Jeremiah 32:40? I will never stop doing good to you. Hindi magsasawa at hindi mapapagod si Lord ng paggawa ng mabuting bagay para sa iyo at para sa akin. Sabi ng Psalms 23:6, tayo ay surrounded and filled with favor as with a shield. Pangako po ng Diyos yan mga kapatid. Hindi ko po pangako yan. Yan ay pangako ng Diyos at maaari po nating pagtiwalaan at panghawakan anuman ang sitwasyon na maaring kinakaharap natin. In closing mga kapatid, magpo-close na ako mga kapatid. Wala na pong number 6. Sa bawat taon ay pinagdiriwang po natin ang Kapaskuhan o ang panahon ng Kapaskuhan, hindi po nagbabago ang mensahe ng Pasko. Bagamat ang Pasko sineselebrate po natin taon-taon, hindi po nagbabago ang message ng Pasko. Taon-taon, tama po? Hindi nagbabago. Ang Pasko ay ang pagsilang at pagkakatawang tao ni Kristo, ang ating dakilang tagapagligtas. Amen mga kapatid. Ang Pasko ay naging daan upang maisakatuparan ang dakilang layunin ng Diyos. Anong dakilang layunin ng Diyos? Para iligtas ang sangkatauhan. Ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang sapagkat dahil sa Pasko, naranasan natin na tayo'y minahal ng Diyos ng gayon na lamang. Amen mga kapatid. Christmas is a season of celebration because we have been given Jesus. We have been given the greatest gift of all, and that is Jesus. Wala pong ibang mensahe ang Pasko. Walang ibang pinatutungkulan ng Pasko. Walang ibang sentro ang Pasko, kundi si Kristo. Our hope, our joy, our light, our love, and our promise fulfilled. Let us pray mga kapatid. For our takeaway mga kapatid, ito po, as we celebrate Christmas, Christmas is all about Jesus. Therefore, I will celebrate it with a grateful, joyful, and thankful heart. Let us pray. Thank you, Lord. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat na pinahintulutan mo at parte ng iyong dakilang layunin na mangyari po ang Pasko. Salamat, Panginoon, sa unang Pasko na siyang naging daan, Panginoon, para maisalarawan at maranasan po namin ang iyong dakilang pag-ibig sa aming lahat, O God. Lord, salamat nga po na kami po bilang iyong mga anak
Salamat, Panginoon, na sa pagdiriwang po namin ng Pasko, kami po yung makitaan ng mga taong nakapaligid sa amin na talagang nagsasaya, na talagang ipinagdiriwang namin na nangyari yung Pasko. Sapagkat, Lord, kung hindi po nangyari yung Pasko, wala po yung lahat ng bagay na na-enjoy po namin ngayon. At Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoong Yesus. Salamat po na hindi ka nadalawang isip na mamatay doon sa krus para kami ay tubusin sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po na ang resulta nito, kami ngayon ay banal at matuwid sa iyong harapan, pinagpala at pinaburan ng lubusan. Sa iyo, kapatid na nanonood at nakapakinig ng mensaheng ito, nais mo ring may pagdiwang ang kapanahonan ito ng Pasko ng may pasasalamat, buong pusong pasasalamat. Madali lamang ito, kapatid. Tagapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Paniwalaan mo ang kanyang tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Kung nagdedesisyon ka ngayon, kapatid, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako po'y mapapahamak, hiwalay sa iyo. Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Naniniwala ako sa iyong tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan na mayroon ako kailanman ay hindi mawawala. Sa iyo ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, to you be the glory, the honor, and praises. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen.